Pilipinas, ang oras pa 6:36. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Dos Kumpanieras at kami po inyong mga nakakasama tonight. As usual, ang mga panyera ng bayan, ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dos Kumpanieras. Aba, ay mantakin mo yun, 19 na ng buwan ng Agosto 2024. Napakabilis. Susunod ay mag-uumpisa na ang bare months, Attorney Cam. At iilang, pero matagal-tagal pa ang swell day. Gayon man, meron pong bad news sa mga motorista dahil kasado na po ang malakihang taas presyo ng mga produktong petrolyo bukas, August 20. Ayon po sa oil companies, magtataas ng 120 ang kada litro ng diesel at may piso ring pagtaas sa kada litro ng kerosene at gasolina. Dos Kumpanieras. Ayan, Attorney Cam, magpa-full tank ka na kung kakayanin pa. No, pero kumusta po ang nagdaang weekend? Ngayon, Attorney Cam, napakalakas ng ulan sa labas. May mga areas na bumabaha na, kaya ingat-ingat po kayo sa mga pauwi pa lamang at magdala po ng mga pananggalang sa ulan. At syempre, dumaan na muna sa palikuran bago pa umalis ng opisina or bago pa kayo sumakay dahil malamang traffic na naman ngayon, Attorney Cam, dahil hindi ko alam kung bakit parang umaalsa ang mga sasakyan kapag ka umuulan, di ba? Oo. Pansin mo? Kasi di ba may mga iba dyan na madaling bahain, tapos syempre kapag basa at ikaw ay nagdadrive, medyo nag-slow down ka. Paalala lang po sa mga drivers, hindi po mag-hazard kapag ka umuulan dahil ito po ay mas confusing, no? Para sa mga inyong kasabayan, lalo na yung mga nakasunod sa inyo, lalo na kung kayo magli-left or right. Always signal your intention, hindi po naka-hazard kapag ka nagdadrive ng umuulan. Naku-confuse po lang motorista. Ayan. Dos Kumpanieras. Anyway, ang ating pong talakayan ay sequel or kasunod ng ating naging talakayan. Lupa concerns pa din, Attorney Cam. Pero ito po ay hindi problema ang ipipresent namin sa inyo, kundi yung paano po maisusulong ang inyong mga, kumbaga ay karapatan o kung halimbawa ay isulong ang inyong interest sa property. Dahil nung last week, Friday, tinalakay po natin yung residential free patent, no? Yun pong kung kayo ay may kung sa National Capital Region or sa highly urbanized cities, no, hanggang 200 square meters na maaari po ninyong applyan ng residential free patent. At sa ilalim po ng ating batas meron na pong kumbaga ay 10 taon lamang, no, na pamumusisyon doon sa property. Pwede ka na makapag-apply ng patent, no? Ibibigay sa iyo parang a sort of grant, no, from the government. Pagkatapos ay yung grant na ito, saka isasubmit yung certificate, no? Isasubmit sa Register of Deeds at may i-issue kayo ng Certificate of Title, OCT, Original Certificate of Title. Pero ito po ay applicable sa mga residential areas at mas limitado. Hindi po ito ektaryang lupain. Sa ilalim po noong Residential Free Patent or Republic Act 10023, tama? Dos Kumpanieras. Meron po itong hindi naman kakambal na batas, Attorney Cam, pero almost similar. Meron po itong version, no, na patungkol doon sa agricultural land, yung mga lupaing sinasaka sinasaka. Dahil meron po itong kaakibat na batas din, Appropriate Act, no, yung Republic Act 11573, no. Ito naman po yung agricultural free patent. Ayan. Dos Kumpanieras. At yan po ang tatalakay natin tonight, no? Ito po ay yung agricultural version noong residential
free patent. So ano nga ba? Paano nga ba nag-umpisa itong free patent na ito? No? Yes. Actually, ang lahat pong ito ay mga nag-umpisa doon sa Commonwealth Act number 141 o yung Public Land Act. Ito ay 1936 na batas. Medyo no? matanda na. Kopong, no? Matanda lang. Hindi lang medyo pala, no? Kopong-kopong na. Yun. Kasi si Nanay Flory Attorney Cam ay pinanganak 1937. Ayun, matanda lang ng isang taon ito kay Nanay Flory. So doon po sa Commonwealth Act number 141, yun pong merong mga lupa na maaring i-dispose, no? Yung mga public land na suitable for agricultural purposes ay maari pong ma-i-dispose, no? Para sa yung homestead settlement, by sale, by lease, or confirmation of incomplete or imperfect titles, no? Yes. So, sa ilalim naman po nito, no, naka-classify po sa dalawa yung proseso kung paano nako-confirm yung imperfect title. Yung isa, yung judicial legalization or judicial process, dudulog po kayo sa korte. Yes. At meron po naman tinatawag na administrative legalization. Ano nga ba ang pinagkaiba nito? Yun pong administrative legalization, ito po naman yung tinatawag na free patent. Dos Compañeras. Dito po sa batas na ito, yung Commonwealth Act 141 ng 1936, meron pong period lamang, no? Kumbaga ay merong time frame hanggang kailan ka lang pwedeng mag-apply ng confirmation of imperfect title. Kaya nga po, limitado ang nakapagpatitulo noon. Dahil syempre, hindi naman tayo, hanggang ngayon nga, hindi natin alam, no? Yung mga batas patungkol dito. Kaya naman, no? Noong 1958 po, naging batas itong Republic Act 2061 na nag-extend, no, kumbaga ay nag-extend ng panahon, no, para sa pag-apply ng confirmation of incomplete or imperfect title, no. Pero hanggang 1968 lang po ito. December 31, 1968. So, ibig pong sabihin, talagang merong period hanggang dito lang. Beyond this, hindi ka na pwedeng mag-apply. No? So, limitado lamang ang period na ibinibigay. Pagkatapos po ng 2061, di ba, nag-expire na. Hindi ka na naman makapag-apply para sa lupa mo. No? I mean, sa lupa na kinukultivate mo or sinasaka mo na. Ito naman, Attorney Cam, ay sinusuga noong 6236 noong 1971 na nag-i-extend naman, no, hanggang December 31, 1976. Ayan. Syempre, after 1976, hindi na naman tayo makapag-apply. Dos Compañeras. Ayun, so nagkaroon naman ng mga amyenda, no? At hanggang nga po, nung nagkaroon ng Presidential Decree number 1073, no, na nag-extend na naman, no? Nag-extend na naman ang period of application for another 11 years na nag-umpisa January 1, 1977. So, paano nung after naman ng 11 years, Attorney Cam, 1977 plus 11 years? 1988. Oh, 1988. Ayan. So, nagkaroon po Hindi ng pa gap. sure, no? Hindi pa sure, ang hirap sa math. Dos Compañeras. So, kaya for a time, Attorney Cam, wala muna nakakapag-apply. Pagkatapos, pumasok ngayon yung Republic Act 9176, no, ito'y 2002 na ini-extend naman yung binigyan naman ng pagkakataon na makapag-apply, no, ng patent o judicial confirmation of imperfect title hanggang December 31, 2020. Ayan. Dos Compañeras. Ito po ay merong administrative order para magbigay detalye dito sa extension na ito. Ngayon, noon naman pong kailan ito naging batas, Attorney Cam, nung panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, yung Republic Act 11231, nagkaroon, Arroyo ba ito, Attorney Cam? Paki-double check mo, 11231, na nagtanggal naman, ito yung Agricultural Free Patent Reform Act na tinatanggal naman yung mga restrictions imposed doon sa registration, acquisition, encumbrance, alienation, transfer, and conveyance. Ayan. Dos Compañeras. Dito po kasi sa mga lumang batas na binanggit ko, meron pong kaakibat na 5 taon na holding period. Anong ibig sabihin nito? Period of restriction within which hindi mo maaari na ibenta, isangla,
or mailipat sa ibang tao ang property na nakuha mo via imperfect title. Ito ba 11231 pinag-uusapan natin? 11231. Yes, ano siya, under ni President Duterte. President Duterte. Kasi tinanggal niya 2019. Yes. So tinanggal na po bago mag-expire yung hanggang December 31, 2020, hindi ba? Bago po mag-expire yung extension na yun, naisabatas naman itong 11231. Ang naging daan nito, Attorney Cam, marami na mga nag-grant na hindi naman naging productive dahil natiwangwang lang ang lupa dahil wala namang kaukulang puhunan. So yung iba, pinayagan ng sige o ibenta nyo na lang para makaikot. Pwede nang ibenta, pwedeng isangla, pwedeng isangla. And therefore, yung sangla na yun or pang-collateral para pamuhunan, pambili ng binhi, pangtulong sa mga farm implements at kung ano pang mga pangangailangan ng ating mga farmers. Dos Kumpanya. Di po ba nag-expire na naman dahil yung 9126 hanggang lang December 31, 2020. So paano ngayon ang nangyari? Kaya nga po nagkaroon ng 11573. Dahil noon, Attorney Cam, di ba, limitado lang, 10 years, 5 years, or 11 years lang ang mga extension. Ngayon, Attorney Cam, wala na siyang deadline. Therefore, anytime, pwede ka nang mag-apply ng free patent, pwede ka nang mag-apply for judicial titling or confirmation of imperfect title sa property na matagal mo nang kinukultivate. Dos Kumpanya. Yung mga unang panahon, meron pa mga petsa, dapat may hawak ka na to bago yung 1945. Ay, hindi pa tayo tao noon. So, 1945, panahon niya ng di ba katatapos lang ng gera. Napakahirap pong mag-apply ng magpapatunay yung mga dokumento, napakahirap magpatunay na ikaw ay matagal nang nag-uukupa ng property because ang ating mga papeles nasunog. Dahil di ba binomba po tayo ng mga Hapon. Nagkaroon ng bombahan ng Amerikano at Hapon nadali tayo. So yung ating mga dokumento nagkawala-wala. Kaya yung mga, remember may tinatalakay si Attorney Cam na parang isa pang lawyer ang tumulong para makapagpeke ng dokumento para lang makuha niya ang property ng ibang tao. So kaya nga po nagkaroon ng mga extension. At ngayon doon sa 11573 meron pong mas mas pinasimple na pag-a-apply para sa confirmation of imperfect title. Dos Kumpanya. Ito naman po, because of this, inilabas po yung DNR Department Administrative Order number 2021-38 na naging implementing rules ng Republic Act 11573. At yung mga requirements po na yan, ang tatalakay natin sa ating pagbabalik. Tatalakayin po yan ni Attorney Cam. Dos Kumpanya. Alam mo, Panyera, napakaganda nitong na batas na ito, kasi di ba, Panyera, before parang kailangan i-distinguish pa kung ikaw ay holder ng good faith, bad faith. Ang bad faith natin 30 years. So ito, pag 20 years pa lang, Panyera, pwede ka na mag-apply. Yes, kaya yung pong matagal na nakaukupa, Take note lamang po, meron po mga keywords na dapat nating tandaan, para po, yun ang gagamitin nating guide kung sakasakali tayo po ay nakaposisyon sa isang property at hindi lang simpleng pamumusit Ibig pong sabihin, you have been ang continuous occupation and cultivation. Anong ibig sabihin nito? Tatalakayin po natin yan sa ating pagbabalik. Pero bago yan, magandang gabi po muna sa lahat ng mga nanonood sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Dos Kumpanieras. Magandang gabi po muna. Before we pause for commercial, Tita Ami Miraflor Garcia, Mami Jovita Adami, nanonood sa atin ngayon. Si Ma'am Irene Almodovar sa Angono Rizal. Ganyan din si Gael Enriquez, mawawala ba naman ito? Siyempre, nandito lagi. Roxanne Costa, Mirna de la Cruz, Violeta Montecalvo Zambrano, Gina Lindugan, dyan sa Makati City. Meron pang isang nanonood sa atin, Attorney Cam, na nakilala ko noong Aliwan Fiesta. Si Ma'am Marlene Cabrera, magandang gabi po sa inyo, bagaman at hindi siya nagme-message sa atin, pero nakilala niyo tayo dito. Magandang gabi po sa inyo. Ganyan din Renato, si Josephine Garimbawe, Boboy Pertos, Marietta Ombak at
Jericho Ferrer, Ma'am Grace Recta. Attorney Cam, next. Magandang gabi rin po, Mirna de la Cruz, Marisol Solangon, Rogelio, Pagdanganan Clara Jr., Alice Olvis Gorgod, magandang gabi, Eduardo Narvaez, Ellie Mariluz, watching from HK, Hong Kong. Eduardo Narvaez, Henry Dolohan at George Aquino, magandang gabi po. Nanunood din sa atin, Mami Belen Rivera Kenneth, Arevalo Wilson Aldea sa San Antonio Zambales, Joby Barbecho, Manuel Nonato, and happy birthday sa'yo, Ginoong Manuel Nonato, and happy belated birthday kay Attorney Nonato. Anak niya ito, Attorney Cam, pero nanonood siya sa atin. Loyal pa din sa atin si Sir Manuel Nonato. Happy birthday po sa inyo. Joseph Abalos, Racy Simona, at syempre Gina Lindugan dyan sa Makati City. Sino nga pang nagbe-birthday ngayon? Happy birthday sa'yo, Icon Elag. And of course, tomorrow, birthday din ng isa ko pang pamangkin, si Lawrence Baradi. Happy birthday sa inyo. At syempre, Attorney Cam, babatiin ko lang, baka magtampo ang ate ko eh. Nanonood sa atin, Attorney Cam, dyan sa nanonood sa atin dyan sa West Balabag, Negros. Happy belated birthday, Dr. Thelma Diamond, the wife of Mr. Michael Diamond. Magaling daw itong magbisaya. So, maayong adlaw na tawhan kanimo, Dr. Thelma Diamond and Mr. Michael Diamond. Thank you very much for watching dyan sa West Balabag, Negros. Ano ba yan? Oriental o Occidental? Hindi ako magaling eh. Diyan sa lugar-lugar eh. Lito Lopez, magandang gabi rin po. Magandang gabi po sa inyo. And of course, magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras, pero meron po tayong malakas promo question. Attorney Cam. Para sa mga gustong sumali po at manalo ng 500 pesos ngayong gabi, sagutin lamang po ang katanungan, ilang taong tuloy-tuloy na occupation at cultivation ang kailangan para makapag-apply po ng agricultural free patent. At ang sagot po dyan, madidiscuss natin sa ating talakayan sa ating pagbabalik. At magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala, kami po inyong mga nakakasama. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako naman po si Attorney Cam. Dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. At tinatalakay po natin ang magandang balita na hatid ng Republic Act 11573. Tama ba ako? O yeah, 573. Yun pong confirmation of imperfect title. Sa ilalim po ng batas na ito, yun pong matagal na, no, na nag-occupy at nag-cultivate ng lupa, no? Basta ito po ay unregistered agricultural land, ay maari po ninyong mahinga ng patent, no? Yung patent ina-apply po sa Department of Environment and Natural Resources, particularly sa Senro, no? At kung halimbawa naman po kayo ay gusto niyo dumulog sa korte at ayaw niyo sa Department of sa DNR, ayaw niyo sa Senro dahil hindi niyo type sila. Pwede po kayong dumulog sa korte. Ito naman po yung judicial confirmation of imperfect title. Dos Compañeras. So, Attorney Cam, no, pakibanggit mo nga, ano nga ba ang mga requirements para makapag-apply ng dito sa ilalim ng RA 11573? Alam mo, Panyera, napakaganda nito dahil yung mga wala pong titulo pa, no? Na pinangahawakan. Unregistered. Oo. Tax deck lang. So, ito na po yung chance ninyo para kayo po ay mag-apply, no? At again nga, no, binabaan na, no? 20 years kung ikaw po ay nag-cultivate, no? Nagtatanim, o ikaw ang nag-ookupa, ayan, pwede kang mag-apply. At hindi lamang yun, yung binabanggit ni Panyera na taking of possession, applicable din dito. Halimbawa, ang nag-cultivate ay yung tatay mo. 10 years niya namatay. Tapos, tinuloy mo, no? So, kasama yun, no? Sa bilang. So, kung ikaw po ay, kayong pamilya ay 20 years nang nag-cultivate, napakaganda nitong batas na ito, kailangan yung mag-apply na, di ba? Yes. Tara, apply na. Para commercial lang, no? So, ang kailangan lamang po, of course, no, yung mag-apply dito, bigyan lang natin ng requirement muna. Kailangan natural-born citizen muna of the Philippines. Natural-born Filipino citizen. Hindi po ibig sabihin na yung mga ipinanganak ng cesarean na hindi qualified. Ibig pong sabihin, walang kailangang gawin
no? Ibig sabihin, walang kailangan gawin para maging Pinoy. Oo. Ayan. By the way, yung pong dual citizen, no? Dahil originally naman sila ay natural born Filipino citizens at nag-reacquire sila ng Filipino citizenship at the time o after nag-apply sila ng dual citizenship, so qualified na din po sa batas na ito. Yes. At syempre kung kayo po mag-a-apply, dapat hindi po kayo nagmamay-ari ng more than 12 hectares, no? Ilan yung 12 hectares? 120,000 square meters. Oo. Pero how do we reconcile this, Attorney Cam, doon sa, 'di ba, sa ating hanggang 5 hektarya lang. So medyo may kailangang i-reconcile dito sa mga batas na ito. Kasi 'di ba, nabanggit mo natin. Merong retention limit na hanggang 5 hektarya lang, di ba? In fact, pag less than 5 hectares, dun ka pupunta sa Senro or Penro. Kung wala pong Senro sa inyo, yung Community Environment Natural Resources Office. Kapag more than 5 hectares, dun ka, diretso ka sa DENR. Kasi medyo may kalakihan ito. Para ito may hierarchy. Senro, Penro, tapos merong regional, tapos DNR. Subject, ito yung eventually mag-a-approve, magpipirma para ma-issuehan ka eventually ng certificate ng patent, no? Yung Secretary ng Department of Environment and Natural Resources. Sino bang DNR Secretary ngayon? Ang ating DNR Secretary ngayon ay walang iba kundi si kung nagkakamali, 2024, Maria Antonia yung pumunta dito. Zaga. Yun. Yung pumunta dito na may kamukhang artista. Ayan, yung dark hair na si Madam. At yung application po ninyo, mayroon lang kayo fill up na form po doon na ipapasa sa Senro or Penro at ipapakita nyo po yung mga dokumento. So kasama na po dito yung mga tax declaration, kung halimbawa po kung paano nyo nakuha requirement yung property. Po yung tax declaration. Yes. Kaya importante po yung tax dec. Tapos yung minsan hinahanap dyan, Panyera, yung mga approved na mga land survey po mula sa Land Management Bureau. Although yung kasi survey, pwede kasing magkaroon ng survey, magpatulong ka, no? Dahil mismong ang batas na ito, ang tutulong sa'yo, they will provide yung geodetic engineer na at wala ka nang gagastusin. Yun lang, kaya kailangan mo ng survey, no? Ay dahil gusto mo lang ma-speed up kasi kung ikaw ay dun ka aasa sa provided ng DNR, medyo may katagalan po dahil pila-pila po ito. Sa dami namang nag-a-apply, iilan lang po ang mga geodetic engineers, no? Tama yun. Ng DNR. Ayan. Yes. So kasama rin dyan, hihingi ng requirement dun sa RTC Panyera. Yung wala pang pending application. Dun sa property na ina-applyan mo. Bakit po kailangan na walang may certification kayo na walang pending application? Baka po kasi, no? Baka po kasi merong, 'di ba, ang isang property, dalawang paraan para makapag-apply ka sa Judicial Confirmation of Imperfect Title. So ibig sabihin doon sa RTC, no? Baka po kasi may nag-apply na. Ay baka naman ikaw ay nag-apply na si Attorney Cam, ako naman mag-a-apply pa ako din sa DNR. Kaya po importante yung certification na yun to make sure na walang conflicting claims. Walang conflicting claimants. In fact nga, hinahanapan pa nila ng certification from DAR na yung property na yun ay unregistered pa at hindi pa napaparehistrohan or hindi pa napapatituluhan sa ibang pangalan. So kasama rin sa requirements po yun. Tsaka syempre yung alienation, alienable and disposable. Yes. At pagkatapos niyan, syempre magkakaroon pa ng mga notices yan, Panyera, may publication, yung sa mga may barangay. May posting sa barangay. Kaya nga po, again, going back, mahalaga po dito ay pagkamarites din kayo, titingin po kayo sa mga nakapost dyan sa bulletin board ng barangay, gayon din sa munisipyo o syudad kung nasan kayo, kasi meron namang mga farms na nasa syudad pa rin, located pa sa syudad, no, sa mga ibang lugar, except dito sa Metro Manila. Maliban na lang kung nung panahon ni, sino nga ba yun, Attorney Cam? Yung isang, sa PDAF na involved. Di ba? Merong na-involved sa PDAF na meron daw farm dito sa NCR. Wala namang ganun. Dos Kumpanyera. Ayan, Attorney Cam next. At kapag nakapagpasa na po ng requirement, syempre dadaan na po yan. 120 days po ang proseso. Ang proseso, yung pag-check sa inyong
Of course, Okay, maaring tumagal po ito kung hindi po sapat ang inyong mga requirements, no? May mga pagkakataon din, Attorney Cam, na medyo nababalam ng kaunti pero hindi dapat na tumatagal. Ang sinasabi nung nakausap ko na taga Senro, Attorney Cam, 60 hanggang 80 days kaya nilang gawin, no? Pero para may allowance hanggang 120 days. Pero may pagkakataon na kulang-kulang ang ating mga requirements. Kaya po natitenga. Yan. So, actually, kung 120 days, 4 months yun. Kaya po minsan na-extend ng 6 months, yung transmittal. Yung transmittal ng record. Bakit po ba medyo napakatagal ng matagal. Hindi ko alam transmittal? kung bakit Kasi minsan okay na pala, yung pag nakita mo yung issuance ng certificate, parang 2 months ago, 3 months ago, pero na-release lang after 3 months. Yes. Kasi yung transmittal nga, itatransmit pa. So, yun po, no? And may chance din po siya na ma-approve, disapprove. So, sasabihan naman po kayo kapag bakit siya na-disapprove. Ayun. So, yun. Dos Compañeras. Ayan. So, maaaring ma-disapprove yan kapag nag-oppose, may nagpo-protest. No? Baka sabihin ko, hindi po talaga siya naka-occupy. Take note po, occupying and cultivating continuously or continuous occupation and cultivation for at least 20 years. Dati po 30, no? Dati nga longer than that kasi may requirement dapat mula 1945 bago pa mag June 12, 1945 kayo na ang nakapwesto diyan. Ngayon tinanggal na po yung ganung petsa dahil syempre habang tumatagal, Attorney Cam, humahaba ang requirement, hold the more, no? Hindi ka na makapag-provide ng mga dokumento dahil nagkasunog-sunog ang mga dokumento natin o kaya nagkabaha-baha. So napakahirap pong i-provide ng mga documentary requirements. Kaya nga po, nilimit na lang po ito sa 20 taon. Kasi merong time na for a while, 30 years ang requirement. So with confirmation of imperfect title, ito po ay napa-shorten na o napaiksi na sa 20 taon lamang. Dos Compañeras. Ayun, napakaganda po Pero ano nga ba ang pinagkaiba ng judicial legalization at saka ng free patent, no? Dito na po pumapasok yung agricultural free patent, yung grant of free patent sa agricultural land. Doon by the way, eventually po ito ay nagli-lead to OCT, Original Certificate of Title. Now, kapag ka po sa judicial confirmation of imperfect title, ibig pong sabihin, ikaw na ang nagmamay-ari talaga. Pinapa-confirm mo lang. Pinapa-confirm. Ano ba sa Tagalog yung confirm? Pinapatunayan mo lang? Pinapatunayan lang ng court. Parang approve. Ayos, totoo yan. Matagal na yan. Yes. Totoo talaga. Ikaw na talaga ang nagmamay-ari ng agricultural land na ito. No? So, yun po ang sinasabi kapag judicial confirmation of imperfect title. Ano naman kaibahan nito doon sa administrative legalization or yung tinatawag natin na grant ng agricultural free patent. Sa grant ng agricultural free patent, hindi ka nagkiklaim na may-ari. Ina-acknowledge mo na ito ay sa gobyerno pa at humihingi ka ng grant mula sa gobyerno. Yun po ang pagkakaiba nila. May pagkakaiba po ito, ang pagkakaiba pong ito ay napakahalaga kung halimbawa kayo ang totoong nag-occupy at nag-cultivate ng lupa para sa hakbang kung ano ang diskarte ninyo sakaling yung ibang tao ang nag-apply dito sa lupa na ino-occupy at kinukultivate ninyo. Dos Compañeras. Magandang gabi po muna, Merlin de Abolencia, Alice Alvis Gorod, magandang gabi po, at Eds Maglakas, gayon din Maricor Angeles, Miss Charo Abraham, at Gina Lindugan. Ayan. Attorney Cam, yung mga iba pang nanonood sa atin tonight. Oo nga, yung mga iba pang mga nanonood, magandang gabi rin po. Ito. Sina, yung sa DZRH News po, hanapin ko lamang po. Ito, nakatutok pa rin po sa atin sina Maria Cecilia Cumora, Antonio Salmet Tabat, ayan, nanonood sa Binalbagan. Ano yung NIR? Hindi ko po alam. Binalbagan, NIR. Okay. Ilocos Region. Baka yun. Princess Ann Carig, magandang gabi po. Sumasagot sila. Doon po kayo sumagot sa ating DZRH Malakas promo sa may DZRH Dos Compañeras Facebook page. Martin Montes. At ganun din po si Clifford Castro ng Cagayan Valley.
or Rome Corpus. Okay, magandang gabi po sa inyo, Ginoong Rome Corpus. George Aquino. Ayan. Magandang gabi. Chris Jose, magandang gabi. At syempre si Marcelo M. Gayon din kay Chris Jose. Okay. Again, happy birthday po sa inyo, Dr. Thelma Diamond, dyan sa Balabag West, Valencia, Province of Negros Oriental. And magandang gabi din po sa inyo, Mr. Michael Diamond. Ito ay taga-Ireland, Attorney Cam, pero napakagaling. Maayo kaayo magbinisaya. Maayong gabi ikaninyong tanan. And again, happy birthday po sa inyo, Dr. Thelma Diamond. Ang pagbati mula po kay Ate Cathy Seco. Baka hindi ako makauwi. Baka hindi ako pansinin ng ate ko pag hindi ko binanggit eh. Pinapabate. Magandang gabi po sa inyo. Dos Compañeras. Ayan. So, bakit nga po ba mahalaga yung alam natin ang pagkakaiba noong judicial confirmation at saka noong free patent, no? Kapag ka po kasi judicial confirmation, ibig sabihin inaangkin na natin na tayo ang nagmamay-ari ng property, no? Ibig sabihin hindi na ito pagmamay-ari ng gobyerno. Kapag ka naman administrative confirmation or yung tinatawag na agricultural free patent, ina-acknowledge natin ang gobyerno pa ang nagmamay-ari dito, pero dahil matagal na akong nagko-cultivate at nag-occupy, maganda siguro na hilingin ko na sa gobyerno na maibigay sa akin ito. So, ang kailangan nyo lang patunayan doon sa administrative or grant of free patent or request ng free patent, continuous cultivation and occupation and cultivation. Pero sa judicial titling or judicial confirmation, Attorney Cam, dun pumapasok yung ocean possession, open, continuous, exclusive, adverse, and notorious. Dos Compañeras. Ngayon, paano kung yung lupa mo ay pinatituluhan ng iba? No? So, depende po kung ano yung pagpapatitulo. Ayan. Dos Compañeras. Mamaya po, tatalakay natin yan. Marites Liado, magandang gabi sa iyo, and Princess Ann Carig, Merlinda Abulencia. Doon po kayo sumagot sa ating DZRH Dos Compañeras Facebook page dahil doon po kami kukuha ng mananalo tonight. Now, Attorney Cam, ito yung question. Kung halimbawa, meron po kaming lupa na matagal lang may tax declaration, di ba, Attorney Cam, no? Kailangan na meron kang tax declaration dahil nagpapakita ito ng interest sa property. Binanggit din natin na kapag may tax declaration ka, ikaw din ang nag-occupy, no? Dapat ikaw ay doon nakapwesto, o kung hindi man, bago ka lang nakapwesto, maaring nabili mo ito. Diyan pumapasok yung, nakabili po ako ng rights, no? Isa yan sa mga halimbawa ng si Attorney Cam nag-occupy, for example, nag-occupy at nag-cultivate for halimbawa 15 years, no? Binenta ni attorney dahil wala naman siya mga papeles maliban sa tax declaration, ibebenta niya ngayon yung rights, halimbawa sa akin. So naka 15 years na si Attorney Cam, ako naman kailangan ko na lang ng 5 taon para mabuo ko yung 20 anyos or 20 years na requirement sa ilalim ng batas. At again, ito po yung binanggit ni Attorney Cam earlier na taking of possession o pagsasamahin yung pamomosisyon ni Attorney Cam or cultivation, occupation and cultivation ni Attorney Cam, i-add sa 5 taon ko pa. So, taking of possession ang tawag doon. Dos Compañeras. Again, no, 20 taon na lamang, hindi 30 taon. Maganda pong malinawan natin ito para at least malaman natin, ako ba qualified na? Pwede na ba akong mag-apply? Kasi for a while na wala po itong pagkakataon natin na makapag-apply dahil nga po doon sa nagkaroon ng moratorium. Hindi po ba, natatandaan niyo po ba yung moratorium na ipinatupad ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo for a while, no? Nagkaroon ng moratorium, kaya nga po umalma yung mga taga Boracay, Attorney Cam, di ba? Remember, nagkaroon pa nga po ng petisyon sa Korte Suprema questioning that, no? Kaya po ito yung magandang balita para sa atin. Dos Compañeras. Ayan, so Ito, Panyera, may nag-message. Sabi pa, paano po kung halimbawa po, more than 10 hectares po ang ipapatitulo ko, kanino po ba ako lalapit, no? Sino po ba ang mag-a-approve? Okay, again po, ang proseso po, mag-a-apply po kayo sa Senro or
Penro. Pero kapag ang lot area pinag-uusapan natin, di ba nabanggit natin, pag less than 5 hectares, ang Penro po ang magdi-decide kung aprobado po ba yan or hindi. Okay? Pag 5 to 10 hectares naman po, yan po ay ang DENR Regional Director, at pag more than 10 to 12 hectares, yung DNR Secretary na po. So hanggang doon lamang po no yung inyong pwedeng title, no? More than that, hindi na po pwede. Yes. Oo. Although, awang ko, Attorney Cam, hindi, confused pa din ako kasi yung meron dun sa CARP, Comprehensive Agrarian Farm Program, may retention limit na hanggang 5 hektarya, di ba? Oo. So, paano natin i-reconcile ang Correct, mga ito? itong 12, no? Tsaka hindi lang yun, may mga kakilala rin tayo, Panyera, na parang nakakuha sila more than 12. Oo, pero diba? kasi, Attorney Cam, noon kasi hanggang 24. Meron pa nung kauna-unahan hanggang 100 plus hectares. Yes, diba? So, unti-unti po kasi, ang plano po kasi ng gobyerno, unti-unti, kahit pa paano, yung mga landless, mas spread out yung pagmamay-ari ng lupa, no? So, yung mga landless, magkaroon ng pagkakataon na magkapagmay-ari. Oo, okay. Hindi yung concentrated lang sa iisa. Dahil nga po, remember, nung unang panahon, no, nung panahon ng mga Filipinos at mga Indios, na tayong mga Indios ay hindi natin alam yung naging patakaran. Bigla na lang tayong pinuntahan dito ng mga Kastila, pagkatapos, pag hindi nyo pinarehistro yung lupang na sinasaka nyo, ay pagmamay-ari na yan ng crown ng Espanya, ano? So, tayo naman, hindi natin alam yun dahil ang nakakaalam lang, yung mga Filipinos. Yung mga Filipinos originally, these are yung mga anak ng mga Kastila na dito na ipinanganak at lumaki sa Pilipinas, no? So, kanino ba nagpangalan ng Pilipinas, Attorney Cam? Dos Compañeras. Humihina na sa humihina na ako sa history. Pero nung araw pambato ako sa quiz B ng aming eskwelahan sa history, pero wala na Ganyan talaga siguro kapag tumatanda. Anyway, Attorney, kung halimbawa po may lupa kami na may tax deck, matagal na po in-applyan ng title sa iba sa DNR, may nagsabi po sa amin, ipa-reversion namin, paano po namin ito sisimulan? Ayan. So, yan po ang tatalakay natin sa ating pagbabalik, Attorney Cam, sa ating DZRH Malakas Promo Question. Sa mga gustong sumali at manalo ng 500 pesos ngayong gabi, ilang taong tuloy-tuloy na occupation at cultivation ang kailangan para makapag-apply ng agricultural free patent? Yan po ang inyong sasagutin. Puntahan lamang po ang DZRH Dos Compañeras Facebook page. Yes, at Nato Necasi, magandang gabi. Sa Las Piñas po yan nanunood. At syempre, Josefina Fajardo. Dos Compañeras. Magbabalik pa pang programang Dos Compañeras. More on talakayan po tayo ngayon dahil gusto po nating mas maipaintindi sa ating mga kababayan itong magandang balita na hatid sa atin nitong RA 11573. At magbabalik pa pang programang Dos Compañeras. Ilan po munang mga paalala. Kami po inyong mga nakakasama. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Ng bayan, ako pa si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Ayan. Ang Pilipinas, Attorney Cam, ay pinangalan nagpangalan ay noong 1953 sa Spanish explorer, o bumabalik tayo sa history, na si Roy Lopez de Villalobos. Hindi siya Roy. Ayan. Pero hinango yan, di ba, kay King Philip? Tama ba? Hinango siya kay King Philip of Yes. Castile. Yan. So, doon po nag-umpisa. At ang sabi, may correction dito. Sabi niya, yung mga Spaniards born in the Philippines are called Peninsulares. Ay, history yan History na ito Dos Compañeras. Kasi ba naman doon sa Malyari, ganun ang storya. Oo. Mga tayo dependent sa mga palabas no? Anyway, so yon, at least alam na natin. Nung araw po kasi kung yung mga maraming lupa ay yung mga peninsulares o yung mga mistizo, hindi yung mga local, hindi yung mga native na mga katulad ko na kayo mangging kaligatan. Ayan. Dos Compañeras. Anyway, balikan po natin yung question earlier kasi kung halimbawa daw na may lupa na sila na mayroong tax declaration na matagal nang in-applyan ng title sa iba, sa DNR, may nagsabi na ipa-reversion namin. Okay? Dalawa po kasi yung hakbang na maaring gawin. Pero ang pagsasampa ng kasong ito ay depende
kung sino kayo. Depende po, no? Ang reversion ay kung nagkaroon ng fraud o panloloko. Pero ang reversion po, ibig sabihin, no? Ina-acknowledge ninyo, ibig sabihin, yung property ay pagmamay-ari pa ng Estado, ibig sabihin sa gobyerno pa dapat ito. At ang tanging may karapatan na magsampa ng petisyon ay ang Director of Lands sa pamamagitan po, no, ng ating SOLGEN, ng Office of the Solicitor General. Tanging ang gobyerno or Solicitor General lamang po ang maaring magsampa nito. Ayon na rin sa kasong Spouses Padilla versus Salovino, isang 2019 case. Dos Kumpanya. Ngayon, kung kayo, halimbawa yung nagoyo, no, halimbawa sabi hindi naman talaga si Rina Seco ang nag-occupy at nagko-cultivate ng lupang ito eh. Ang nagko-cultivate nito ay si Cheryl Adami Molina sa napakatagal ng panahon, no? So therefore, si Cheryl Adami Molina pupunta sa korte, sasabihin niya, pupunta muna sa DNR, sasabihin niya, ako po talaga, nagkamali po yung investigation. Ano? Yung investigator po ninyo, baka po yan nasulsulan, nasuhulan. No? Ako po talaga ang nandoon. No? In fact, ito po yung tax declaration ko. Ako po ang nagpayabong na nagsasaka nitong lupang ito. Ang action mo, ibig sabihin, inaangkin mo na bagaman at wala kang titulo, ikaw na ang nagmamay-ari ng lupang ito, and therefore, ang hakbang mo is declaration ng nullity of free patent and certificate of title. Yun ang magiging hakbang mo, hindi reversion, dahil hindi ka naman gobyerno. Dos Kumpanya. Ngayon, kung magpapatulong ka sa DNR, sa Office of the Solicitor General, no? Lapit ka sa Director of Lands, sasabihin mo, sir, kami po naka-occupy dito, ang tagal-tagal na po. No, kapag ka po yung effort o yung kaso ay isinampa ng Director of Lands sa pamamagitan po ng Office of the Solicitor General, ang mangyayari dyan, hindi po sa inyo mapupunta ang property. Bakit? No? Dahil ang mangyayari po niyan ay reversion. Yun po ang kanilang hakbang and babalik lang sa gobyerno. Ang mangyayari, kapag ka po halimbawa nagkaroon ng reversion at na cancel yung kanilang free patent, agricultural free patent, ang mangyayari po dyan, ikaw mag-a-apply ka ng bago, no? At dadaan ka sa napakahabang proseso ulit. Dos Kumpanya. So, crucial po yun. Bakit? Yung aksyon, magdi-determine kung ano ang magiging hakbang mo at magiging karapatan mo later on. Kapag ka po reversion, babalik po sa gobyerno. So, ibig pong sabihin, ikaw, maari mong masabi na, mag-a-apply ka, gobyerno ang may-ari. Ina-acknowledge mo na sa gobyerno pa rin ang pagmamay-ari ng property. Unlike, no? Kapag ka declaration of nullity na, mali po yan dahil ako po ang nandoon. Yan. Akin na po itong property na ito. Dos Kumpanya. Nakuha niyo po ba yung difference? Doon kasi kapag malaki po yung chance ninyo at mas mabilis na kayo magpatuloy-tuloy, no? Dahil napatunayan mo na siya pala ang nakaposisyon talaga. So siya ang may karapatan na mag-apply ng free patent sa property na ito dahil siya ang nagkukultivate at siya ang nako-occupy sa property. Ayan. So, lesson of the day. Action for nullification or declaration of nullity of the free patent at saka yung reversion. Natanging ang Estado, ang gobyerno lamang, ang maari pong mag-apply kapag ka reversion. Dos Kumpanya. Ayan, may question pa dyan. Eto, Panyera, sabi, paano po ito mga attorneys, mali po ang spelling ng Mr. Ko sa kanyang tax declaration. Ano po ang gagawin? No? Pag ganito po, pag mga common transaction po for correction of entry, like yung mga updating ng address, correction ng mga misspelled names, typographical errors, pwede po yan sa my registry of deeds. So, papakita nyo po yung tax deck ninyo and sasabihin po ninyo, ano po ba yung mga dapat i-correct, no? Tax declaration po, pinag-uusapan po natin. Yan. Thank you, Attorney Cam. Dos Kumpanieras. Si Carol, ask lang po, ma'am, lupa po namin more than 100 years na po sa aming pamilya. Pero may nag-send po sa amin ng demand to vacate kasi daw po may title daw po sila. Ano po ang pwede namin gawin? No?
may demand to vacate. Asan po ang title? Tarangin po ninyo, asan po yung title? Kapag kahit photocopy lang, tingnan nyo, ipa-verify po ninyo. Kasi malabo na 100 years na kayo dyan, tapos may titulo ang iba, no? Take note po, kailan nga ba nag-start yung American time, yung Torrens title? Take note po, by the way, kung kayo po ay may Spanish title, dahil maagap yung mga ninuno ninyo. Yes, oo. Kasi may mga Spanish title pa po, di ba? Meron. Ang sinasabi po kasi sa batas, merong Presidential Decree 892 na nagsasabi na dapat, no, yung mga titulo ninyo applyan na ninyo, no, ng title sa ilalim ng Torrens system, no? Otherwise, later on, kapag hindi kayo nakakomply dito, wala nang silbi yung titulo ninyo. Ibig sabihin, hindi mo na siya maaaring magamit kapag nag-lapse dun sa period na isinasaad sa batas. I just can't remember which exactly kung anong period, no? Basta hanggang 1970s pa lang po, no, na pinahihintulutan yung pag-apply. Syempre 2024 na ngayon. So kung ang title pa ninyo ay Spanish title pero tapos hindi na kayo doon nakatira sa property, okay lang, Attorney Cam, kung unregistered pa ang property sa ilalim ng Torrens system tapos kayo pa rin ang nag-occupy. Pero pag hindi na kayo nag-occupy, malabo-labo na po ito na hindi nyo na rin magagamit. Madi-disregard po yung inyong Spanish title kung hindi na kayo doon nakatira sa property, lalo na kung merong ibang nag-apply ng title sa property na inyong na meron kayong Spanish title. Dos Kumpanya. Di ba? Kaya napakalaga talaga alerto. Oo, kasi ito nga, Panyera, binabasa ko, no, yung Presidential Decree na 892 na inisyu ng Feb 16, 1976, no, kailangan sila po ay makapagpa-authenticate ng kanilang registration bago mag-August 16, 1876. Parang ganun yata siya. I mean, within 6 months. Yes. From 1976. Kasi nung na-issue tong PD 892, ina-outlaw na nila yung Spanish titles. Wala nang silbi. Ibig sabihin, wala nang silbi, no? Kasi hindi na sila pwedeng maging ebidensya in land registration proceedings. Yes. Kasi noon nga po, di ba, remember, binanggit natin na sabi ng mga Kastila, magpa-titulo na kayo, parehistro na kayo, no? Dahil kung hindi, yan ay pagmamay-ari ng Spanish Crown. So, bibihira lang yung nakasunod. Yung mga nakakaalam lang ng mga batas-batas ang nakakaintindi ng Kastila, no? So, biruin mo pag hindi mo na-authenticate ng walang August silbi. 16, 1876. Sorry. Maliban na lang, no? Actually, totally disregarded na siya. Pero for purposes of application for free patent or judicial confirmation of imperfect title, pwede siya. Pero walang silbi. Yes. Basta ikaw ang naka-occupy doon at walang ibang nakaparehistro. Correct. Ayan. So, yun po yun. Dos Kumpanya. Ang bilis ng oras, Attorney Cam. No? Again, at our DZRH, sana po may natutunan kayo sa ating talakayan ngayon, Dahil, Attorney Cam, hindi pa ako nakakahanap, magsalita ka muna. Eto, para sa ating DZRH Malakas online promo, sa katanungan na ilang taong tuloy-tuloy na occupation at cultivation ang kailangan para makapag-apply ng agricultural free patent. Sinagot na natin yan. Ang sagot dyan ay 20 years. Ang sagot ay 20 years. Congratulations sa iyo. Mula po dyan sa Dagupan City. Ang sagot niya ay 20 years. Nasser Aslima. Congratulations sa iyo. Paano ko ba ito yun? Maraming si Winnie Merera. Attorney Winnie Merera, magandang gabi sa iyo. Hayaan mo yung question mo. Tatalakay natin sa mga susunod na araw. Para mas sumaliwanagan tayo dun sa question na may tinanong kasi siya sa akin, Attorney Kaman. Attorney Winnie Merera and family dyan sa Quirino Province. Magandang gabi po sa inyo. Ilocano? Tama. Naimbag Arabi, Madam. Dos Kumpanieras. Nakasama po ninyo tonight ang mga panyera ng bayan. Nag-assist sa atin, Attorney Cam, si Miss Gael Enriquez. At syempre, sa kabilang side, si Het Del Moro ba? Tama ba ako? Het Del Moro. Kami naman po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Antabayan po sa programang Lunas at Lunas Extension para sa mga mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Good evening, everyone! Dos Kumpanieras.